At nagbabalik po tayo sa Easy Lang Yan. Ang ating pong paksang tatalakayin ngayong hapong ito ay kung paano kayo makapag-apply ng inyong mga business name registrations. At kung kayo may ganito na, ibig sabihin, pwede na po kayong magnegosyo. Kaya tayo po ay nagsadya mismo dito po sa opisina ng DTI NCR at kakausapin po natin si Mr. Ferdinand Manfoste. Siya po ang director ng DTI National Capital Region at nandito tayo sa kanyang opisina para alamin po yung mga latest at kung ano pang mga katanungan natin tungkol sa gaano ba kahalaga ang tayo magparehistro ng ating mga business name permits. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon ulit, Igel. Welcome po sa Easy Lang Yan, sir. Maraming salamat. Yes, at syempre gusto nating pa-easy lang yan sa kanila at padaliin ang proseso po ng pag-apply ng mga business permit, lalo na po doon sa mga nagnanais na mag-negosyo. Gaano po ba kahalaga o gaano ka-importante ang mag-apply po kami ng mga business name permits po at registration namin? Alam mo, ayon sa batas nga, may batas tayong sinusunod dito sa Business Name Registration, yung batas ng 3883 o Republic Act 3883 na kapag ikaw ay nagnegosyo at ginamit mo, hindi mo tunay na pangalan, kinakailangan rehistro sa Department of Trade and Industry yung pangalan na yon. Kaya nga meron tayong tinatawag na registration of business name o pag-rehistro ng pangalan ng negosyo. Gusto kong ipaliwanag na yung sa DTI sa amin, nirehistro mo lang pangalan, hindi ito lisensya. So, bago ka makapag-apply ng iyong permit, mag-apply ka muna ng pangalan. Oo, kasi ito yung unang-unang hihingin sa'yo ng City Hall. So, kung gusto mong magnegosyo, halimbawa, ng sari-sari store, kailangan may pangalan. Kailangan may pangalan. Lalo na't kung ang sari-sari store ay iisa lang ang may-ari. Kasi yun ang ruling natin dito sa DTI, kailangan single proprietor ka lang. Kasi kung halimbawa ikaw ay korporasyon o partnership, Securities Exchange Commission ka na Sa mag-apply. SEC na pupunta. Ano-ano po ang mga negosyo na pwede po nilang i-apply sa DTI ng pangalan? Ano po ba mga klase ng negosyo yan? Halimbawa, Pwede kang manufacturing, ako yung factory, no? May pinoproseso, sapatos, garments, etc. O pwede naman din serbisyo. Halimbawa, internet cafe, refilling station, etc. O kaya trading. Ano Ikaw po ay yung trading? sari store, supermarket, grocery, at yung mga nagkakalakal na negosyo. Dalawang dalawang requirement yun kapag lalo na nag-apply ka ng business name. Kailangan yung karatula mo, kung ano in-approve na pangalan, yun din ang ilalagay sa karatula. Pangalawa, yung business name certificate mo, kinakailangan i-display mo publicly doon sa iyong negosyo. Makikita kagad ng mga tao. pag ang isa pong negosyo ay wala pong nakalagay na business name permit galing sa DTI, May violation kagad siya. ano pong Sabi violation nga yun? natin, may administrative violation yan dahil hindi ka tumupad doon sa requirements ng batas. Kaya meron niyang karampatang penalty at saka pagkakulong kung ang kaharapin ng aplikante. Ngayon po, pagka po sila magpaparehistro dito, ano po yung mga requirements para po sa kaalaman po ng marami nating manonood? Unang-una, kinakailangan 18 years old ka, no? 18 years old and above. 18 years old and above. Yun lang ang pwede magnegosyo. Oo. Tapos, sabi nga natin, ikaw dapat ay natural Filipino citizen. Ay, dapat Pinoy ka. Ayun. Tapos po niyan, so 18 and above, dapat Pinoy ka. Ano pa po yung iba pang mga requirements? At sinasabi nga natin, dapat ikaw ay, halimbawa, kung nasa ang registration mo, nabanggit natin yung in terms of coverage o yung sakop ng negosyo. Kailangan nandoon ka doon sa location mo. Halimbawa, ikaw ay, ang gusto mo ay Mandaluyong City lamang. Opo. Doon mo dapat itatayo yung iyong negosyo. Ano po yung mga negosyo na malimit po nilang ina-applyan dito ng business name permit? Alam po? mo, almost 60% dito ay sari-sari store o general merchandise. okay. Kasi ito yung tingin ko, ang mga Pilipino kasi na ito yung madaling i-establish na negosyo at saka nasa bahay lang nila. Nasa bahay lang. Madali nilang mabantayan, madali nilang i-operate, hindi ba? Opo. Ayun pala naman. Pagka po sila dito nagpunta, ang mga requirement po bukod doon, may dapat po ba silang dalahin ng mga extra papers na ipapresent po sa inyo? Simple lamang ang business name registration eh. Dalawang pages na application form Na dito makukuha? na dito makuha. O kaya, pwede man nilang i-download. Pagka pumunta sila sa website natin na bnrs.dti.gov.ph. Dalawang kopya ng application form at isang ID. Kailangan mag-present sila ng government
issued ID para malaman natin kung yung kanilang signature sa ID ay kapareho ng signature doon sa application. Pag sinabi government-issued ID, saan dyan yung pwedeng yung lisensya? Lisensya. Pwede yung pasaporte. Pwede naman kaya yung sa opisina nila na ibinigay sa kanila ng kanilang mga pinagtatrabahuan. Kasi Pwede rin importante yan. may pirma doon. May pirma. Dahil i-verify yun. I-verify. Pero again po, hindi po namin sa inyo ina-advise na kung anong ginagawa nila, ilaki na rin po. Ang swerte po ng inyong negosyo ay nasa inyong mga kamay. Tama yan, tama Nasa yan. sipag nyo po yan. Huwag po nyo iaasa yan sa kung sinong swerte o kung ano yung uso ngayon. Ang importante, yung pangalan na iisipin ninyo ay maganda, tatagal, at sa tingin ninyo ay papagtatrabuhan ninyong maigi, di ba po? Yung online po ba ay nire-register rin? Yun nga po ang gusto nating i-publicize pa, no? Na ang sistemang ito ay online. Nasabi nga natin, kahit sa bahay mo, basta may personal computer ka at may malapit ka internet cafe, pwede ka na mag-apply. At syempre, yung mga online businesses na sabi Online natin, business po, halimbawa. pwede nating i-register yan. Kapag ka, ang operation mo ay within the Philippine area of responsibility. Basta po mamaya sa pagbabalik po natin, tayo po ay magpupunta ng step by step po dito sa DTI office nila. Alamin po natin ang step by step na hakbang po para po malaman ninyo kung paano kayo makakapag-apply ng inyong mga business names para po gumanda ang ating buhay. Mamaya po yan at tabayanan nyo po sa pagbabalik po ng Learning Tuesday. Easy way, tagpo sa atin ay easy lang yan. Babalik kami, dyan lang kayo.